Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth, Yahweh, El Shaddai, Jehovah. He created us in His image and likeness, and He created this world just by His words alone. We are the treasure of our Father. We are the apple of His eye, and our Father, He is our portion. We are valuable in the eyes of our Father. And so, He sent to us our Savior, Jesus Christ, the only mediator to the Almighty Father. Jesus Christ is the anointed one, the Messiah, Emmanuel, the coming King. He is also the high priest in the order of Melchizedek. He is also the burnt offering, the sin offering. And Jesus Christ is the one presenting us to our Father. Jesus also, the one writing our names in His book of life. Jesus is the man clothed in linen with an inkhorn. He is faithful and true. And He considers us His friends. We are the friends of Jesus Christ. And we are also the bride of Jesus Christ, the church. We are the church. If we gather together as one, and we believe in our Father, and we have faith in Jesus Christ, and we obey His statutes, His commandments, we are the church. Our Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit lives in our hearts. And time will come, Jesus will return on earth to judge the people at the last days. And He sent to us the Holy Spirit. The Holy Spirit is guiding us, always reminding us to do the bidding of our Father, the commandments of our Father, His statutes, His laws, and making us understand the teachings of Yeshua, Jesus Christ. So, Iska, last time we read Psalm 106. So, for recap, Iska, Psalm 106 is the joy in forgiveness of Israel's sins. Sino ang Israel? Ang Israel, hindi to country. Ito ay, it comprises the group of people who struggled with God and man and prevailed. Ibig sabihin ng struggle with God and man, nakaranas ng trials and tribulations, and prevailed because of Jesus Christ. Victorious tayo because of Jesus Christ. Because He died, and after 3 days He rose from the dead. And now He sits at the right hand of our Father. Kaya sino ang real Israel? It's not a country. Group of people ito. At never mawawala ang Israel dahil pangalan ito ni Almighty Father. Siya ang nagpangalan, hindi tao. Okay? Yung ibang mga country, sino ang nagpangalan? Tao. O sige, tawagin na natin itong ganito. O, di ba? Pero itong Israel, kanino galing ang salitang Israel? Kay Almighty Father. At sabi ni Almighty Father, hindi mawawala ang Israel. Dahil ang Israel, tayo ito. Sons and daughters of the Almighty Father.
na nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Si Almighty Father, He is full of mercy and grace forever. Hindi mawawala yon. He will never change. As followers of the Almighty Father, as His chosen ones, we will rejoice in the gladness of the nation of our Father. Ano ang nation ni Almighty Father? Yung Kanyang mga anak. Pag sinasabing anak, sumusunod sa Kanya, kagaya niya. That I may glory with your inheritance. And dito, we have sinned with our fathers. In-acknowledge that we have sinned, no? Binabanggit dito, we have sinned with our fathers. We have committed iniquity. We have done wickedly. So, ina-admit ang kasalanan. Pag nagyayabang tayo, hindi tayo magpatawad ng tatay natin. Sabihin natin, ay wala akong kasalanan, mabuti akong tao. Walang taong mabuti. Marami ako narinig, mabuting tao naman ako, wala naman akong ganyan, hindi naman ako ganito. Nagsinungaling ka na, hindi ka mabuting tao. Walang mabuti. Okay? Si Almighty Father lang. And si Almighty Father, He saved His people for His name's sake, for He can never deny Himself because He is God. Yung personality, yung character, yung attitude ni Almighty Father, holy, just, righteous, forgiving, merciful, and full of grace. Kaya ang ating tatay, He will save us from the hand of him who hated them, from the wickedness. So dito, Pharaoh, no, ang sinave niya, ang mga Israelites sa ngayon, sinave tayo ni Almighty Father from wickedness, from the hand of the enemy. So dito inaalala yung mga nangyari sa wilderness, yung mga rebellious people like Dathan and Abiram na kinain ng lupa. And those people who condoned them, who protected them, who tolerated them, who enabled them, kasama nila na kinain ng lupa. Kaya wickedness, hindi tayo dapat mag-condone. We should never tolerate kasi madadamay tayo. Example na itong si Dathan at Abiram, nadamay ang mga asawa nila at mga anak nila, ng mga bata. Pati na kayong livestock, pati na yung tent, no? Pati na yung mga, kung anumang animals meron sila, pati na yung kung may mga gold and silver nila, lahat yun, damay. Nilamon ng lupa. Bumukas yung lupa. Yung manig yung lupa, no? Lindol. And then nagsara uli yung lupa. After mabukas yung lupa, nagsara uli. Nung time ni Dathan and Abiram. Ano naman ang ginawa uli ng mga Israelites sa wilderness? They created or they made a gold calf sa Sinai. Sinamba nila yung ox na kumakain ng damo. Kaya binanggit na dahil kumakain ng damo, para sabihin na itong ox na to, walang power, walang kakayahan. Pero sinamba ng mga tao. Kinalimutan na si Almighty Father. Kinalimutan nila yung mga ginawa ni Almighty Father when they were in Egypt. Lagi sila nagko-complain. Tayo rin, ganito rin hanggang ngayon, di ba? Nagko-complain tayo kay Almighty Father. Ano pa ang ginawa ng mga tao noong time na yun? They ate sacrifices made to the dead. Nagsasacrifice sila sa mga graven images. Yung mga sinasacrifice nila ng mga pagkain, kinakain din nila. Abomination. Pero itong si Phinehas, he was zealous.
He was zealous for the Almighty Father. Kaya it was accounted to him for righteousness. Kasi si Phinehas, nawala yung plague. Dahil ipinagtanggol niya si Almighty Father. He was zealous for his God and made atonement for the children of Israel. Ano pa? Kung nag Almighty pa, inalala dito, no? Yung waters of Meribah. So waters of Meribah, pati na rin si Moses, nagkasala siya dahil he spoke rashly with his lips. Dahil nga na-stress na siya sa mga tao, nakalimutan niya magpasalamat kay Almighty Father. Tapos hindi maganda yung mga words na lumabas sa kanyang bibig, kaya nagalit si Almighty Father sa kanya. Ano pa, ang daming kasalanan dito. They mingled with the Gentiles. Ano yung mingled? They blended with the Gentiles, integrated or meld or mixed with the works of the people who are not of the Lord, and learned their works. They served idols, which became a trap, or it misled them into believing that idols could help them. They were misled. Naging snare sa kanila. And they sacrificed their sons and their daughters to demons. Kung anong ginagawa nila, pinapatay nila ang kanilang mga anak. Ng mga bata. Na up to now, ginagawa pa rin ng mga tao. They shed innocent blood. And up to now, people shed innocent blood. At sinasabi nilang yun ay nasa law, no? Wicked ng mga tao up to now. Kaya ang land was polluted with blood, and up to now, the land is polluted with blood. Kaya si Almighty Father, He abhorred His inheritance, mga tao. Ang treasure ni Almighty Father, tayo, mga tao. Hindi yung tithes ninyo, hindi yung perang ibinibigay ninyo. Bali, wala kay Almighty Father yan. Ang importante kay Almighty Father, ang kanyang mga anak. Di ba kahit dito sa mundo, example, may bata, no, na may sakit, kahit magkano babayaran ko para lang mabuhay ang anak ko. Di ba may ganon? Dahil baliwala yung pera. Basta yung anak ay ma-save. Ganon din si Almighty Father. And many times, He delivered them. And up to now, our Father has delivered us many times. He even sent to us our Savior, but the people, we killed Jesus Christ because of our wickedness, because of our iniquities. At tuwing nagkakasala tayo, ipinapako natin si Jesus Christ on the cross. We are wicked. Kaya magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Because He is full of mercy and grace. At inaalala niya yung kanyang covenant, yung kanyang promise sa atin. Kung noon may promise Almighty Father sa mga Israelites, up to now, yung pa rin ang promise ni Almighty Father that He will save us, na makakauwi tayo sa Kanya sa ating rest. Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting, and let all the people say Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And then here on Psalm 107 na tayo. Psalm 107. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His mercy endures forever. Yung awa ni Almighty Father for all eternity. Nabubuhay tayo sa awa ni Almighty Father.
Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hand of the enemy. Tayo ito. Our Father redeemed us from the hand of the enemy. Pinadala niya sa atin si Jesus Christ. Death has no sting anymore. And verse 3, and gathered out of the lands from the east and from the west, from the north and from the south. So all over the world. Gathered out of all the lands, east and west, north and south. Pinagtipon-tipon tayo ni Almighty Father. Tayo ng mga anak niya. They wandered in the wilderness in a desolate way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. They cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. And He led them forth by the right way, that they might go to a city for a dwelling place. Walang sariling lugar na matitirhan tayo. Yung mga anak ni Almighty Father. We are only sojourners of this world, travelers. Temporary or transient lang tayo dito sa mundo. Temporary lang tayo dito sa mundo. At si Almighty Father, siya ang nag-lead sa atin by the right way. He sent to us our Savior, Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. Dati, magulo tayo, magulo ang buhay natin, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero now we know. At sa mga problema natin, tumatawag tayo sa tatay natin dahil naliligaw tayo. And He led them forth by the right way, that they might go to a city for a dwelling place. Ang dwelling place natin kay Almighty Father. So yung time ng mga Israelites, ang dwelling place nila, yung land of Canaan. Tayo ang dwelling place natin sa bahay ng tatay natin. Verse 8. Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Napakadami ang ginawa ni Almighty Father at dapat tayong magpasalamat sa Kanya. For He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Yung soul natin, longing. Anong nilolong ng soul natin? Love and understanding from people. Hindi tayo maintindihan ng mga tao kahit na gaano pa ang sabihin natin, kahit gaano pa tayo mag-express, hindi tayo maintindihan ng tao. Si Almighty Father lang makakaintindi sa atin ng buong buo. And fills the hungry soul with goodness. Kabutihan. Yung mga tao ang binibigay sa atin, pain and hurt. Dahil hurt tayo, no? At mga wickedness. Pero si Almighty Father, He will fill the hungry soul with goodness. Dahil mga bagay dito sa mundo will never satisfy us. We will never be contented in this world. But our Father, He will fill the hungry soul with goodness. Naghahanap tayo ng someone to care, pero feel yan kulang ang pagmamahal niya, kulang ang pagkikare niya, may hinahanap akong care. Ano yun? Saan yun manggaling? Ba't ganito ang pakiramdam ko? Bakit ganito ang nasa isip ko? It's because of the Almighty Father. Meron siyang iniwan sa atin na place sa heart natin na siya lang ang makakapag-fill. Si Almighty Father, mark niya yon sa atin para makauwi tayo sa Kanya, maalala natin siya. Those who sat in darkness and in the shadow of death, bound in affliction and irons, because they rebelled against the words of God and despised the counsel of the Most High. Yung mga stubborn people, upo sa darkness. Pag sasabing darkness, hindi alam kung saan ang way, kung saan ang path, madilim.
Shadow din, madilim yun, shadow of death. Naging prisoner tayo ng affliction at ng kulungan. Because they rebelled against the words of God. Dahil naging rebellious tayo. Hindi natin sinunod yung commandments ni Almighty Father, yung statutes, yung laws. And despised the counsel of the Most High, yung kanyang mga utos sa atin, yung kanyang mga bilin sa atin, yung mga advice ni Almighty Father sa atin, hindi natin sinunod. May mga advice, di ba, si Almighty Father? Nasa book of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kinalimutan natin, inayawan natin, pati yung advice ni Jesus Christ. Yung mga nakasulat sa New Testament, sa mga letters. Therefore, he brought down their heart with labor. They fell down and there was none to help. Kaya tayo nakaranas ng pains and sufferings because we are rebellious people. Sometimes may mga tao hindi nila alam si rebellious sila. Akala nila sinusunod nila si Almighty Father. Hindi nila alam. Hindi sila aware. Kasi sumusunod sila sa ibang mga teachings. Hindi sila nagbabasa ng Bible. Kaya bulag sila. Kaya kailangan importante magbasa tayo ng Bible. Dahil ito yung guide natin, yung manual ng buhay natin, itong Bible. Ito ang oldest book. Gawa to ni Almighty Father for us. Testimony. Patotoo na may Diyos. Patotoo na buhay ang tatay natin. Patotoo na ang mundo na to ay gawa ng tatay natin. Ang dami-dami mga tao naghahanap pa. Paano ba ginawa ang mundo? Up to now, nag-research pa rin ang mga tao. Yung ayaw acknowledge Almighty Father, nag-research pa rin sila. Naghahanap pa rin ng mga sagot sa mga tanong. Andito na sa Bible, hindi nila makita. Kasi nga, spiritually blind. It's either kay Almighty Father ka at kay Jesus Christ ka o dito ka sa mundo. Alin lang ang pipiliin mo. Therefore, he brought down their heart with labor. They fell down and there was none to help. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. Si Almighty Father na makakasave sa atin. At nung pinadalan sa Jesus Christ, example natin si Jesus Christ. He brought them out of darkness and the shadow of death and broke their chains in pieces. Natanggal yung ating mga shackles, yung mga fetters na nakakabit sa paan natin, chains, talikala. He freed his children from pain and sufferings. Oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Ipagmalakasan natin, magpasalamat tayo sa tatay natin. Sa kanyang mga gawa, sa kanyang kabutihan. For he has broken the gates of bronze and cut the bars of iron in two. Yung ating, yung preso natin. Sinira ng tatay natin yung preso natin. Kaya tayo ay free na. Free to obey Him. Hindi na tayo sakop ng mga maling paniniwala ng mundo na to. Hindi tayo sakop ng kasinungalingan dahil pinakawalan na tayo ng tatay natin. We are free.
Alam na natin yung truth. Fools, because of their transgression and because of their iniquities, were afflicted. Dahil tayo, we're fools. Dahil sa ating mga transgression, kasalanan, nasira tayo sa kasalanan. Their soul abhorred all manner of food, and they drew near to the gates of death. Their soul abhorred all manner of food, and they drew near to the gates of death. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses. Hindi na tayo na masasatisfy ng mga bagay dito sa mundo na to. Dahil ang kinapupuntahan lang ng mga ating mga desisyon, ng ating wickedness ay papunta sa kamatayan. At tumingi tayo ng tulong kay Almighty Father at Siya ang nag-save sa atin. Yung mga maling desisyon natin, yung mga wicked na desisyon natin. He sent His word and healed them. Pinadala ni Almighty Father ang kanyang salita at pinagaling tayo. Dahil lahat tayo may sakit. Ang sakit natin, kasalanan. Baka sabihin, hindi, healthy ako. Healthy ang lifestyle ko. Hindi ako kumakain ng ng mga meat, vegan ako. Hindi yun ang sinasabi na wala kang sakit. Ang sinasabi dito na pinagaling, spiritual life natin. Spiritually. Dahil tayo may sakit tayong lahat. Kasalanan. Kaya nga, di ba nung nagkasala si Adan at saka si Eva, anong sabi ni Almighty Father? Mamamatay na sila. Kasi nga, dahil sa kasalanan, disobedience. Hindi lang sa disobedience, pagsisinungaling pa, pagiging mayabang pa, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Nasakit natin, katigasan ng ulo, and deliver them from their destructions. Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness. Magpapasalamat tayo sa tatay natin, sa kanyang kabutihan, and for His wonderful works to the children of men. Dahil yung gawa ni Almighty Father sa mga tao ay napakaganda. Let them sacrifice the sacrifice of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Sacrifice of thanksgiving. Hindi sacrifice ng pera, kundi pasasalamat kay Almighty Father. At i-declare ang kanyang gawa through rejoicing, through celebrating, through joyful singing. Walang hinihingi. Anong hinihingi? Sacrifice of thanksgiving. Pagpapasalamat kay Almighty Father. Pag nagpapasalamat ko kay Almighty Father, kasama na rin doon yung pupurihin natin siya, mamahalin natin siya. Yun ang importante. Susundin natin ang kanyang ipinag-uutos. Hindi yung nagbibigay ko nga, nag-share ka sa mga tao, pero disobedient ka naman kay Almighty Father. Hindi rin katanggap-tanggap kay Almighty Father yun. Kung disobedient, tapos nagbibigay ka sa kapwa-tao mo, hindi ka tanggap-tanggap kay Almighty Father yun. That's hypocrisy. Kunyari, nagbibigay ka sa kapwa-tao mo, no? Pero wicked ka, hindi mo ina-acknowledge yung Almighty Father. Hypocrite ka. Kasi yung pagbibigay mo na yun sa mga tao, pakitang tao lang yun. Gusto mo lang maging famous. Kaya ka nagbibigay sa mga tao. Para mailagay ka sa dyaryo. Ay, may dyaryo pa ba? Tanda na kasi ako. Para mailagay ka sa internet.
Para maging viral ka. O, yun ang word. Viral. Lalap lang dyaryo ngayon. Yan pa ba? Verse 23. Those who go down to the sea in ships, who do business on great waters, they see the works of the Lord and His wonders in the deep. Kahit saang lugar, nakikita natin ang magagandang gawain ni Almighty Father. Sa land man or sa sea. For He commands and raises the stormy wind, which lifts up the waves of the sea. So, all over the world, kitang-kita yung kabutihan ng tatay natin, yung pagmamahal niya sa atin. Yung protection niya sa atin. Inuutusan niya ang mga wind, pati yung alon sa dagat. They mount up to the heavens, they go down again to the depths. Their soul melts because of trouble. They reel to and fro and stagger like a drunken man and are at their wits' end. And then they cry out to the Lord their trouble, and He brings them out of their distresses. So yung mga nasa dagat, no? Yung alon, pag ganon-ganon, up and down, mount up to heaven, sobrang laki ng alon, tapos bababa uli sa ilalim. Ngayon, their soul melts, takot na takot sila. At saka para silang drunken men, kasi pag nasa barko ka, parang uga-uga ka, no? Para kang matutumba. They reel to and fro and stagger like a drunken man and are at their wits' end. Hindi na nila alam ang kanang gagawin. Sa sobrang laki ng alon kasi laki ng building. Ano ginawa nila? Then they cry out to the Lord in their trouble, and He brings them out of their distresses. Sinave ni Almighty Father. Protektahan niya ang kanyang mga anak dahil narinig niya ang sigaw ng kanyang mga anak nagdadasal. He calms the storm so that its waves are still. Then they are glad because they are quiet. So He guides them to their desired haven. Natahimik na yung mga tao kasi wala nang malaking alon, wala nang, hindi na maalon sa dagat, hindi na malakas yung hangin. Verse 31, oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. So dito binanggit yung sa dagat. Saan pa binanggit? Yung mga prisoners. Ano pa yung binanggit? Yung mga walang mapuntahan, yung walang bahay, mga sojourners, no? Mga wanderers. Nung tumawag kay Almighty Father, the Almighty Father protected them. Yung mga prisoners, or tayo, prisoners tayo of our own dealings, pinakawalan tayo ni Almighty Father. He saved us. And then yung mga nasa dagat. So kahit saang parte ng mundo, tayo, kahit saang lugar, si Almighty Father, naabot niya tayo, madidinig niya tayo. And we will use the name of Jesus Christ when we call our Father. Through the power of the Holy Spirit. And we will worship our Father in spirit and in truth. Hindi sa harap ng graven images. Because it's an abomination in the eyes of our Father. At ang tatawagin natin pangalan, si Jesus Christ, si Almighty Father. Yun lang ang pangalan tatawagan natin. Wala na tayong ibang tatawagin na pangalan. Wala na tayong kakabisaduhin na ibang pangalan na hindi nyo kilala. Sino ba yun? Ay, ito, sino ba yun? Yung nag-ano sa dagat, yung santo ng dagat. Sino? Walang ganon. Ang powerful si Jesus Christ. Bakit powerful si Jesus Christ? The Almighty Father has given Jesus Christ power, dominion, authority in heaven and on earth and under the earth. Ha?
And He is the coming King. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. May authority si Jesus Christ from our Father. Yung ibang may mga sinasabing may authority sila from the Almighty Father, wala yon. Si Jesus Christ na may authority. Si Jesus Christ lang may authority. Yung ibang mga tao na sinasabing may authority sila, wala silang authority. Gawa-gawa lang nila na may authority sila para kunyarian lang, makahingi sila sa inyo ng donation, ganon. Gagamitin ang pangalan ni Almighty Father. Wala silang authority. Ang may authority, si Jesus Christ. Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Let them exalt Him also in the assembly of the people and praise Him in the company of the elders. Sa madaming tao at kahit sa may mga matatanda elders. He turns rivers into a wilderness and the water springs into dry ground. Si Almighty Father, yung river, pwede niyang gawing wilderness. Okay? Bakit? Because He is powerful. Siya ang may control sa environment. Up to now and for all eternity. So Almighty Father ay may control. Yung tao hindi na makakontrol ang environment. Di ba sinasabi ng mga tao ay magkakaroon ng ano ngayon, tag-tuyot o tag-basa. Tuyot, basa. Tag-ulan. Tag-ulan. Tag-init. Yung tagtuyo. Pero walang makakasabi, no? Sino lang ang makakautos nun? Si Almighty Father. Yung water springs, pwede niyang gawing dry ground. Yung rivers, pwede niyang gawing wilderness. Ganun ka-powerful si Almighty Father. He created this world. Kaya yung mga sinasabi niya, mag-ipon kayo ng tubig, ipunin natin yung mga tubig, then mawawala ng tubig ang buong mundo. Paano mawawala ng tubig ang buong mundo? Unless na lang na si Almighty Father magtatanggal ng tubig. Pero hindi ba mawawala ng tubig? Ang daming tubig, 71% ng kinukulangan pa kayo sa tubig. At alam naman natin paano malilinis ang tubig sa dagat, di ba? Yung tubig sa dagat, ang ginagawa ni Almighty Father, nagkakaroon ng evaporation, condensation, napupunta sa clouds ang asin, bumibigat yung clouds, nagiging ulan, nagiging tubig sa bundok. Alam naman ninyo yung science. Bakit ganun ng mga tao? Tinatakot ang kapwa-tao kasi nga gusto ng control. Gusto ng mga tao ng control dito sa mundo. Mga wicked people. Mga hindi naniniwala kay Almighty Father. Verse 34. A fruitful land into barrenness. Fruitful ang land pero kaya ni Almighty Father gawing dry land or salty waste. For the wickedness of those who dwell in it, dahil sa wicked ang mga taong nakatira doon, tatanggalin ni Almighty Father ang fruitful land, gagawin niyang barrenness or barren. Gagawin niyang dry land, ang fruitful land, dahil sa mga wicked people. He turns a wilderness into pools of water. At ang wilderness, pwede niyang gawing pools of water. Kailan nangyari to? Di ba nangyari na binaha? Ano ba yung binaha? Yung Dubai? Yung UAE binaha? Samantalang never naman binabaha yun. O ano nangyari? Binaha. Kaya ni Almighty Father. Si Almighty Father nang gumawa nun. Walang tao makakagawa nun. Si Almighty Father, lahat. Baka sabi niyo, bakit yung mga nagkakaroon baha? Ang daming namamatay. Inaalaw ni Almighty Father yan. Yung mga tao na yon, tapos na yung kanilang time dito sa mundo. Kailangan na nilang umuwi.
Ngayon, kung sila ay followers of the Almighty Father and Jesus Christ, makakauwi sila kay Almighty Father. Yung mga taong nalunod sa baha or sa dagat, nakauwi sila kay Almighty Father kung sila ay followers of the Almighty Father and Jesus Christ before the time of their death. Ngayon, kung hindi sila followers, kung iba ang tinawag din ng pangalan, paano na? Mas madaming mga tao ang nasa impyerno. Yung kaluluwa ng mga tao, mas marami sa impyerno. Hindi natin alam yung percentage. Pero yung sinabi ni Almighty Father, 1/3 yung total population of the world since the world began ang makakabalik sa Kanya. 1/3 lang. Dahil yung iba hindi nakabalik kay Almighty Father. Tuloy natin to na verse 36. There He makes the hungry dwell, and that they may establish a city for a dwelling place. Doon sa water springs, no? Yung dry land nagkaroon ng water springs. Kahit na dry yung land, nagkaroon ng mga vegetation dahil water springs, may mga tumutubo na halaman. At nakakainom ng tubig ang mga animals. Kaya si Almighty Father, hindi si Almighty Father nakafocus lang sa tao, nakafocus din siya sa environment natin. Binabantayan ni Almighty Father para sa atin. Siya ang nag-regulate. That they may establish a city for a dwelling place. Si Almighty Father to. Pinapatiran niya ang mga hungry sa mga lugar na nilalagyan niya ng mga tubig. Napaka-maawain ni Almighty Father. And sow fields and plant vineyards that they may yield a fruitful harvest. Alam ni Almighty Father na kailangan natin ng pagkain. Alam ni Almighty Father na nagugutom ang mga anak niya. Hindi niya pababayaan. Nung nagkaroon ng 6 years ago, nagutom ba kayo? Iwan ng trabaho yung mga tao nun 6 years ago. Hindi nagtatrabaho yung mga... Nagutom ba kayo? Di ba lalo tayong tumaba? Yung iba pa dyan, ang ginawa pa, lalo pa silang dumami. Nag-asawa pa na nag-asawa or nakabuntis pa na nakabuntis. Kahit hindi nila asawa, binuntis nila. Nagkasama nung time na yun. O, di ba si Almighty Father, pinakain tayo? Kahit wala tayong trabaho. Kasi siya ang nag-sustain sa atin. Tapos tayo naman, balik naman sa pagiging wicked. He also blesses them and they multiply greatly, and He does not let their cattle decrease. Hindi nabawasan ng kanilang cattle, meaning yung pagkain nila. At yung cattle pwede rin yung ibenta. Fruitful ang land. When they are diminished and brought low through oppression, affliction, and sorrow, He pours contempt on princes and causes them to wander in the wilderness where there is no way. Nung sila ay nagka-experience ng injustices, oppression, affliction, and sorrow, yung mga tao, anong ginawa ni Almighty Father? Pinarusahan niya yung mga arrogant people and causes them to wander in the wilderness where there is no way. Pero anong ginawa ni Almighty Father sa mga tao na humble? Sa mga arrogant, pinaparusahan niya. Yung mga nang-aape, nang-bubuli, nang-aaway. Pinoprotektahan ni Almighty Father ang mga anak niya. Pero, yung mga wicked, pinaparusahan niya. Verse 41,
Yet He sets the poor on high, far from affliction, and makes their families like a flock. Dumami ang kanilang family. Kasi nga, bakit binabanggit lagi na and made their families increase or make their families like a flock, dumami? Bakit? Kasi nga, ang kayamanan ay ni Almighty Father, kinoconsider niya yung mga anak niya. And then, pag sinasabing He sets the poor on high, ibig sabihin ito ay mga humble people, hindi mayayabang, iniingatan ni Almighty Father. Verse 41, the righteous say it and rejoice. Yung mga tao na sumusunod kay Almighty Father, nakikita niya yung protection nila. Nakikita ng mga tao na yun ang protection ni Almighty Father sa kanila. And all iniquity stops its mouth. At lahat ng mga kasalanan, itinigil nila. Dahil nakikita yung blessings ni Almighty Father, yung protection niya. The righteous see it and rejoice, and all iniquity stops its mouth. Verse 43, whoever is wise will observe these things. Kung sino ang wise or full of wisdom, maoobserbahan niya to sa society. Yung mga nangyayari sa society, maikikita niya. Whoever is wise will observe these things. Ibig sabihin, maoobserbahan niya na wala namang nagpapakain sa mga tao na yon. Pero bakit sila nabubuhay? Si Almighty Father ang nagsusustain sa kanila. Bakit sila nasisave? Ano nangyari? Dahil kay Almighty Father, walang walang magandang rason, kundi masasabi natin talagang si Almighty Father nagpoprotekta. Walang dahilan, no? Hahanapan mo ng dahilan. Paano nangyari 'yon? Paano nangyari 'yon? Si Almighty Father ang gumagawa lahat ng paraan para mabuhay yung mga anak niya. Gumagawa siya ng milagro. And they will understand the loving kindness of the Lord. At doon nila maiintindihan ang kabutihan at ang pagmamahal ni Almighty Father. Kaya dapat maging wise tayo para makita natin yung mga bagay sa paligid natin. Kasi pag hindi tayo wise, hindi natin makikita, hindi makikita ng ating spiritual eyes. Kasi ang mga tao nakatingin lang, diretso lang sa mundo na to. Hindi na nakikita yung beneath it or yung reason. Mababaw lang kasi ang tingin ng tao sa mundo na to. Pero if we will use our spiritual eyes, makikita natin yung miracles, yung pagmamahal at yung kabutihan ni Almighty Father sa atin. Maobserbahan natin yun. Pag nag-observe tayo, pag tumitingin tayo sa paligid natin, paano nangyari? Ba't buhay pa yun? Di ba nakatira lang yun sa squatters area or sa slums? Bakit ang daming bata doon? Buhay pa sila hanggang ngayon. Hindi dumadami sila. Bakit ganon? Wala naman silang trabaho pero dumadami sila. Nakakakain sila. Ba't nangyari yun? Si Almighty Father nagsusustain sa mga anak niya. Samantalang yung mga mayaman, o mag-family planning tayo, Planned Parenthood, O ano nangyari? Dahil swapang, greedy. Hindi nakikita na ang gumagawa ng lahat ng bagay dito sa mundo, si Almighty Father, siya ang nagde-determine kung kanino ang para sa kanino at kung ano ang para sa ano. Kay Almighty Father yun. Si Almighty Father yun.
Pati yung climate, yung weather, yung environment, si Almighty Father yan. Kontrolado ni Almighty Father. Pati yung trabaho natin. May trabaho ba ako? Walang trabaho. Si Almighty Father. Pag wala tayong trabaho, si Almighty Father magbibigay. Kung ayaw mo ng trabaho mo, gusto mong lumipat sa trabaho, magpe-pray ka kay Almighty Father, bibigyan ka ng mas magandang trabaho. Ha? At matuto tayong makontento. Hindi yung kung ano-ano ang inihingi, na meron ka naman, nang hihingi ka pa. Magagalit sa'yo si Almighty Father. Hindi ka na kontento. So, dito na tayo sa Psalm 108. O God, my heart is steadfast. I will sing and give praise even with my glory. Awake, lute and harp. Lute, ibig sabihin flute and harp. Yung flute, yung hinihipan. Yung harp, yung may strings, no? Stringed instrument. Tsaka wind instrument. I will awaken the dawn. I will praise you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. So ito, kanta rin to, di ba? Nakanta na ba natin to dati? I will sing praises to you among the nations. For thy steadfast love is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Ito yun, ano? Dito yung galing, basahin natin. O God, my heart is steadfast. I will sing and give praise even with my glory. Awake lute and harp. I will awaken the dawn. I will praise you, O Lord, among the peoples. And I will sing praises to you among the nations. For your mercy is great above the heavens, and your truth reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens, and your glory above all the earth. Pupurihin natin lagi yung tatay natin. Mamahalin natin siya. Isa-celebrate natin lagi si Almighty Father, yung kanyang goodness, yung kanyang greatness, His loving kindness. Siya yung tunay na nagmamahal sa atin. He will never deny us. Dahil pag He denied us, He is also denying Himself. Dahil tayo ang kanyang treasure. Gusto ni Almighty Father ng pagmamahal nang galing sa atin. Hindi pa ba natin mabibigay yun sa tatay natin? Ibinigay na nga niyang lahat sa atin eh. Yung pagmamahal ba, hindi natin ibibigay sa kanya? Ikikip ba natin sa sarili natin? Puro lang ba tayo pakabig, no? Puro ako. Paano naman? Ako. Hindi ba natin i-acknowledge yung Almighty Father? Mamahalin siya. Ipakita natin na tayo ay grateful sa Kanya. Hindi ba natin kaya yun? Yun ang mabibigay natin, yung willingness natin to love our Father, to obey Him. Verse 6. That your beloved may be delivered, save with your right hand and hear me. God has spoken in His holiness. I will rejoice. I will divide Shechem and measure out the valley of Succoth. Succoth means temporary shelter or booth.
Di ba sa school nyo may mga booth kayo minsan? Elementary ba? Nung high school or college. Ay, may mga booth kami. Sukkot means booth. Kasi temporary lang yon. Na after some time, tatanggalin na yon. Tapos na yung celebration, tatanggalin na yon. Nilipat na yun sa iba uli. Kaya nga booth, itinatayo. Tapos, after ng mga 3 days, tanggalin na, no? Lilipat uli. And I will divide Shechem and measure out the valley of Succoth, the valley of booths. Yung mga tao nakatira sa booth, sa tent. I will divide Shechem, sabi ni Almighty Father. Shechem means back of the neck or shoulder. And it sits between Mount Ebal and Mount Gerizim. So, i-divide yung Shechem, Mount Ebal and Mount Gerizim. Yung Ebal, yun yata yung mountain na dry, and yung Mount Gerizim, yun yung mountain na fruitful or abundant. Hihiwalay ni Almighty Father and measure out the valley of Succoth or valley of booths, kung saan nakatira ang mga tao. Hahatiin niya. Ibig sabihin, bibigyan niya ng portion. No? May portion dito, may portion dito. Ibig sabihin, may mga makakauwi kay Almighty Father at merong hindi makakauwi kay Almighty Father. Yun ang ibig sabihin. He will sift the people. Parable of the wheat and tares. I-divide niya. At i-measure niya out the valley of Succoth. Measure or titimbangin niya yung mga tao kung valuable, kung may worth ba yung tao na yon or wala, kung may value ang tao o wala. Paano tayo magkakaroon ng value? Kung nasa sa heart natin si Jesus Christ, may value tayo. Pag susunod natin yung tatay natin, obedient tayo sa kanyang commandments, statutes, and laws, may value tayo. Doon nakabase ang value natin sa obedience and loving our Father and obeying His words and acknowledging Jesus Christ. Doon nakabase ang value natin, yung worth natin. I-measure ni Almighty Father yon. Hahatiin niya yung mga tao, yung group of people. Merong yung parable of wheat and tares ito, ha? Verse 8, Gilead is mine, sabi ni Almighty Father. Ano yung Gilead? Gilead means hill of testimony or heap of witness. Sabi ni Almighty Father kanya, ano ibig sabihin nun? People who have been changed by the Almighty God, heap of witness, testimony. Yung mga tao na may patotoo, na naging witness ng kabutihan ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ, kanya yon, sabi ni Almighty Father. Gilead is mine. Manasseh is mine, sabi ni Almighty Father. Ano ibig sabihin ng Manasseh? Causing to forget or making to forget. Yung kasalanan, kinalimutan na ni Almighty Father. Kaya sabi ni Almighty Father, Manasseh is mine. Yung mga taong kinalimutan ko na ang kasalanan nila, akin sila. Yun ang ibig sabihin ng Manasseh is mine. Na nakasulat dito sa Isaiah chapter 43 verse 25, I, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. No? So, I will not remember your sins, meaning, causing to forget, Manasseh. Kaya nga sabi,
Manasseh is mine. So para maiintindihan natin yung Bible, utos ni Almighty Father, yung mga names na mga binabanggit, i-check natin ang ibig sabihin. Kasi kung ano yung ibig sabihin ng names na yun, yun. Hirap mag-explain yung marunong. Hindi ako marunong, Lord. So yung mga Gilead is mine. Yung mga nag-testify that the Almighty Father is good, He is worthy to be praised, nung nagbibigay ng nakikitang mahal si Jesus Christ, is mine, sabi ni Almighty Father. And also, Manasseh is mine. Yung mga kinalimutan ko na yung mga kasalanan nila, akin sila. No? Ano pa? Ephraim also is the helmet for my head. Ephraim means fruitful. Sabi ni Almighty Father, fruitful also is the helmet for my head. Ano yung helmet? Crown. Fruitful. Ha? Fruitful. Ibig sabihin, yung mga tao na fruitful. Ano yung fruits of the Holy Spirit? Yun ang helmet ni Almighty Father. Ibig sabihin yun ang kanyang treasure, yun ang kanyang pinakakaingatan, ipinagmamalaki niya. Yung mga tao na may love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control, fruits of the Holy Spirit yun. Yung mga taong merong gatong katangian na fruits of the Holy Spirit, yun ang fruit or helmet or crown ni Almighty Father. Ipadagmamalaki ni Almighty Father. Judah is my lawgiver. Judah means praise. Yung pumupuri sa pangalan ni Almighty Father, yung pumupuri sa pangalan ni Jesus Christ, yun ang lawgiver. Sabi ni Almighty Father, my lawgiver. Verse 9, Moab is my washpot. Tagahugas. Panghugas. Moab means from my father or of his father. Meaning nito, our Father will cleanse us. Siya ang maghuhugas sa atin. Magiging malinis tayo. Over Edom, I will cast my shoe. Ano yung Edom? Edom means itong earth. Footstool niya. I will cast my shoe. Tapakan lang ni Almighty Father ang mundo na to. Dito niya itatapon ang kanyang sapatos. Tapakan lang niya. Over Philistia, I will triumph. Philistia means land of wanderers. Literally, Philistia means fertile coastal region inhabited by the Philistines. Philistines, sila rin ang mga Palestines. Alam niyo yon? Hindi. Kasi may nakalagay sa internet, sabi, ang Philistines hindi sila Palestines. Bakit? Ayaw nilang i-acknowledge dahil nga ang kalaban ni David ay si Goliath na isang Palestine. No? Or Philistine. Iniba lang nila para nagkaroon kasi sila ng pangit na pangalan. Ibahin man nila ang pangalan nila, sila pa rin yan. Over Philistia, I will triumph. Philistia means land of wanderers. Magiging triumphant si Almighty Father. He will be victorious dito sa mundo na to. Dahil itong mundo na to, ito ay kanyang footstool. Dito niya lang itinatapon ang kanyang sapatos. Dahil yung mga tao, mas pinahahalagahan nila yung mundo na to. Kaya pinapaalam sa atin Almighty Father na itong mundo na to, hindi to mahalaga. Ang mahalaga sa kanya, yung kanyang mga anak, yung mga tao na nandito. Hindi itong mundo na to.
Dahil tayo ang kanyang treasure, yung mga tao na nagmamahal sa kanya, yung mga tao na kanyang crown, ha? Yung mga tao na fruitful, yung abundant. Pag sinabing fruitful, merong love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. At si Almighty Father, He will triumph, or He is triumphant because Kanya itong mundo na to, Siya ang gumawa ng mundo na to. At si Jesus din, Jesus is victorious. Kasi ang ibig sabihin ng Felicia, land of wanderers. Itong mundo na to, land, wanderer lang tayo. Sojourners lang, temporary, shelter lang natin tong mundo na to. Kasi yung mga tao dito sa mundo, hindi, dapat kontiin natin yung mga tao, protektahin natin yung environment. Ganun ako. Protektahan natin, hindi nyo mapaprotektahan ng environment. Buhay nyo nga, hindi nyo nga magawang protektahan environment. Naiintindihan nyo ba yung pinagsasabi ninyo? Ha? Gusto nyo may control ang environment, ang buong mundo na to. Yung mga anak nga lang ninyo, hindi nyo makontrol. Naglolokan ba tayo? Ha? Niloloko nyo yung sarili ninyo. Ano? Ang gagaling ninyo. Ang may control ng mundo na to si Almighty Father. Nag-isip ba kayo? Sarili nyo nga, hindi nyo nga makontrol, no? Yung iinom tayo ng gamot na hindi na natin makontrol yung mga bagay na kinakain natin o yung BP nyo ba, nakakontrol nyo ba yung blood sugar ninyo? Hindi nyo makontrol. Environment pa, yung buong mundo pa ang gusto ninyong ambisyoso. Hindi yan makakontrol. Si Almighty Father may control ng mundo na to, ha? Verse 10, Who will bring me into the strong city? Who will lead me to Edom? Is it not you, O God, who cast us off? And you, O God, who did not go out with our armies? Give us help from trouble, for the help of man is useless. Ang tulong ng tao ay useless. Walang magagawa ang tao. Kaya give us help from trouble, Almighty God. Ikaw mag-lead sa amin, Lord, dito sa mundo na to. Kasi yung tulong ng tao, ito, who will lead me into the strong city, tao na nagsasalita dito, no? Sino ang mamumuna sa akin dito sa mundo na to? Hindi ba ikaw, God? Ikaw ba, Father God? Pero, who cast us off? Ikaw ang naglagay sa amin dito sa mundo na to. And you, O God, who did not go out with our armies? Give us help from trouble, for the help of man is useless. Walang kwenta ang tulong ng tao. Ibig sabihin dito, control kayo ng control, ang mundo na to, population control, agenda, ano ba yun? SDG na yun? Nalimutan ko yun, SDG. Ang dami yung plano sa mundo na to, ha? Hindi nyo sinisik yung advice ni Almighty Father. Gusto nyo kayo lang. Gusto nyo kasi ng power, fame, and wealth. Hindi nyo makakontrol ang mundo na to. Lagot kayo kay Almighty Father. Through God, we will do valiantly, for it is He who shall tread down our enemies, the Almighty Father. He will give us justice. He will tread down our enemies. Sino ang enemies natin? Those people who are possessed by wickedness. Yung namamayani sa buhay nila ay wickedness. Yung namamayani sa buhay nila ay yung sarili nila. Pag sila mismo ang namamayani sa buhay nila, wickedness din yun dahil ang buhay natin hindi sa atin. Iaalay natin kay Almighty Father. I-offer natin kay Almighty Father. We are not our own. We belong to our Father. He created us. Siya nga nagbigay sa atin ng hininga.
Kaya wala tayong magagawa. Tatay natin ang powerful. Kaya dapat i-acknowledge natin siya. Mahalin natin siya. Mag-pray tayo lagi sa tatay natin. Read His words. Seek Him. And si Jesus Christ, mapapatawad tayo ng tatay natin because of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, siya ang ating high priest. Siya na rin ang ating offering. Hindi pwede yung pera offer para makapunta ako ng langit. Ito, nagbibigay ko ng tithes para makapunta. Hindi requirement ang tithes, hindi requirement ang pera para makapunta ka ng heaven. Ang requirement, si Jesus Christ. Pagmamahal sa tatay natin, sundin ang commandments ng tatay natin. Yun ang requirement. Hindi pa rin magawa ng tao. Dahil ang tao, ginagamit yung mata niya sa mga bagay lang na nakita niya dito sa mundo. Mag-pray tayo lagi sa tatay natin. Nabigyan tayo ng kaliwanagan ng kaisipan. At mabago ang puso natin. Dahil siya ang kailangan natin. Siya ang tatay natin. Sa kanya natin makukuha ang contentment, ang joy, ang peace, and abundance for all eternity. Thank you, and God loves us all so much.